Prologue. Where do you think you're going, huh? Pigil sa akin ng lalaking ito habang hawak-hawak niya ako sa braso ko. Ano ba? Pakawalan mo nga ako. Pilit akong nagpumigla sa kanya. Ngunit mas lalo lang nitong hinihigpitan ang pagkakahawak sa akin. After what you did to me, sa tingin mo basta-basta na lang kitang pakakawalan? Nah, you need to pay for me, woman. Anito saka ako hinila. Ano ba? Sabing hindi naman akong may kasalanan sa iyo eh. Hindi akong kumuha sa wallet mo kaya pakawalan mo na ako. Patuloy na pagpupumiglas ko sa kanya. Pero parang wala ata itong naririnig sa akin. Ano ba? Bitawan mo na ako, nasasaktan ako. Pakawalan mo na ako, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Not this time, woman. Pay me or jail. Sarkastikong saad nito sa akin. Pay you? Eh hindi nga akong kumuha ng wallet mo, ang kulit to. Inis na saad ko sa kanya. Naniningkit naman ang mga mata nitong lumapit sa akin at tinitigan akong mabuti. I know you. I saw you. Ikaw yon. So now you chose. Pay me or jail. Ulit na tanong nito sa akin matapos akong bitawan. Nakapamewang naman ito sa harap ko. Magkano ba kasi ang laman ng wallet na yon, ha? Matapang na tanong ko sa kanya. Kala mo naman may pangbayad ako eh, no? 80,000 pesos. Sagot nito. 80,000 pesos lang naman pala eh. Ano? 80K? Nanlalaki ang mga mata kong tanong sa kanya. Yeah, plus my credit cards. So mababayaran mo ba ngayon? Napalunok si Chelsea. Sunod-sunod dahil sa tanong niya. No. Teka lang. Ang laki naman nun. Wala akong pambayad sa'yo. Kinakabahang sagot ko sa kanya. Saan lupalop naman ang mundo ako hahanap ng 80K para ipangbayad sa kanya? So you don't have money? Let's go! Anito at hahawakan na sana ako sa kamay nang bigla akong tumakbo. Sigaw ko nang mahuli niya agad ako. Saang lupalop naman ang mundo ako maghahanap ng 80K para ipangbayad sa kanya? Tatakasan mo pa ako ha? Come with me at ipapakulong kita. Anito saka ako sa pilit ang isinakay sa kotse niya. Panay ang sigaw ni Chelsea para humingi ng tulong. Kung minamalas ka nga naman oh. Hindi naman ako nagnakaw ng wallet niya pero akong nagdudusa ngayon. Please, parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong ipakulong. Ayokong makulong. Pagmamakaawa ko sa kanya. Chapter 1. Bes, sa'yo na, bilis, takbo! Kita tayo sa bahay mo. Binato sa akin ng isang wallet. Dahil sa gulat ko nang biglang may sumigaw sa likuran ko, wala na akong nagawa kundi ang kumaripas agad ng takbo papalayo sa lugar na yon. Hingal na hingal pa ako at walang lingon-likod na tuloy lang sa pagtakbo. Hey, come here! Dinig kong sigaw ng lalaki na humahabol sa akin. Lagot talaga ako nito pag naabutan ako. Lagot din sa akin si Moira mamaya. Magbibigay daw siya sa akin ng racket. Hindi ko naman alam na gantong racket palang ibibigay niya sa akin. Ipapahamak pala talaga ako eh. Hanggang sa makarating ako sa bahay, nandun na siya at nag-aantay sa akin. Sobrang laki naman ng ngiti nito na lumapit sa akin. Hehe, sana bes? Tiba-tiba tayo niyan ngayon. Haha, anito. Kahit hinihingal pa ako kaagad ko siyang binatukan nang makalapit siya sa akin. Aray, bes! Bakit? Inis na tanong nito sa akin. Bakit? Nagtatanong ka pa? Kailan mo pa ginagawang magnakaw ha? At isinama mo pa talaga ako? Ano mo bang munti ka na akong mahuli kanina dahil sa'yo? Mahabang litanya ko sa kanya. Napapakamot naman ito sa ulo niya. Eh sabi mo kailangan mo ng pera, di ba? Kaya tinulungan kita. Aray! Tulong bang matatawag to ha? Aba Moira, maghunos dili ka naman sa ginagawa mo. Pag ikaw nahuli ng mga pulis, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Galit na saad ko sa kanya. Nagdiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakasunod naman ito sa akin. Sorry na. Asa na ba kasi yung wallet at nang matingnan natin? Alam kong bigatin ang nahuli natin kanina. Anito sa kakinapa ang bulsa ng pantalon ko. Agad naman itong dinukot ang wallet na nandoon. Dali-dali nitong binuksan yon. Shit! Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Napatingin ako sa kanya ng diretso. Bakit? Takang tanong ko sa kanya. Malulutong bes! Haha! Tingnan mo! Nito sa kain nilabas ang makapal na perang tigi 1,000. Agad akong napalapit sa kanya at inagaw yung lahat. O teka lang! Ha! Hati tayo, bes! Walang hahatiin. Isusoli natin to sa may-ari. Saad ko sa kanya.
Mali na aangkinin namin ang perang hindi naman amin. Malay ba namin na pinaghirapan yun ng tao o baka may paggagamitan siya sa pera? Bes, ang KJ mo. Kala ko ba kailangan mo ng pera para makapag-apply ka na ng trabaho mo? Ito na yun oh. Hulog ng langit tapos ibabalik mo pa? Akin na nga yan. Inagaw nitong muli sa akin ng pera. Hati tayo oh. Sa'yo na din ang mga credit cards niya. Wala naman akong mapapala dyan eh. Sabay abot nito sa akin ng wallet at pera. Hindi ko yun tinanggap at tinayaan ko yun sa kanya. May konsensya naman ako, no? Kaya kong maghanap ng pera na ipanggagastos ko sa paghahanap ng trabaho. Ayaw mo? Akin na lahat? Tanong nito. Sa'yo na yan. Tutal wala ka namang konsensya sa tao. Alis ka na nga dito. Baka ipakulong pa kita eh. Iritang saad ko sa kanya habang pinagtatabuyan ko ito palabas ng bahay. Nakaligo na ako at nagtitimpla na ako ng kape ko nang dumating naman si kuya. O tol, kamusta racket niyo ni Moira kanina? Tanong nito sa akin. Tsk, hay nako, hindi talaga mapagkakatiwalaan ng babaeng yung pagdating sa racket. Muntikan pa akong mahuli kanina. Reklamong saad ko sa kanya. Sabi na eh. O siya, eto nakabali ako kay boss para sa panggastos mo bukas sa pag-a-apply ng trabaho. Good luck tol. Nag-abot naman ito sa akin ng 500. Ayoko sanang tanggapin dahil mas kailangan niya ng pera ngayon. Pero wala na akong ibang choice kundi kunin to. Babayaran ko na lang pag nakahanap na ako ng trabaho. Salamat kuya. Hayaan mo at mababalik ko din ito sa'yo. Nakangiting saad ko sa kanya. Siya, pahinga na din ako. Ikaw nang bahala dyan. Matapos kong inumin ang kape ko, nagpasya na din akong pumanhik sa kwarto ko. Maaga pa akong gagayak bukas para maghanap ng trabaho. Sana swertehin na ako bukas. High school lang nga natapos ko kaya medyo nahihirapan din akong maghanap ng trabaho. Madami naman akong experience sa trabaho pero hindi pa rin qualified. Magandang umaga, Aling Tasha. Nakangiting bati ko sa kapitbahay namin. Sa'yo din, Ineng. Abay ang aga natin ngayon ah. Hahanap po ng trabaho. Mang Edong, ginawa mo na namang kape ang alak ni Aling Tasha. Hinay-hinay lang ha. Puna ako sa matanda. Tumawa lang ito sa akin. Matapos makipagkwentuhan sa kapitbahay ay umalis na din ako. Dumaan muna din si Chelsea sa simbahan para kahit paano swertehin na talaga siya ngayong araw. Kung saan-saan pa ako nagpunta, bigay ng biodata ko. Tatawagan na lang daw. Kahit tendera lang okay na yun kaso wala din eh. Inabot na ako ng tanghali pero ni isa wala pa rin akong mahanap. Nagugutom na din ako kaya umupo muna ako sa isang karinderya. Pagtapos ay naglakad ulit ako. Saktong 7 PM na. Pagod na talaga ako kakahanap ng trabaho na wala man lang na pala. Diyos ko, kahit ngayon lang po, pagbigyan niyo na muna ako. Pagbubutihin ko naman eh. Please? Dasal ko habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagulat naman ako nang biglang may nagsalita sa harapan ko. You? Napataas ang mukha nito. You? Where's my wallet, ha? Galit na tanong nito at mabilis na lumapit sa akin. Bigla naman akong kinabahan at napalunok ng sunod-sunod. Lord, sabi ko po trabaho. Hindi po karma. Ano ba yan? Bulong na saad ko sa sarili. Lalakad na sana ako nang bigla niya akong kapitan sa braso ko para pigilan ako. Where do you think you're going, ha? Galit na tanong nito sa akin. Napangiti ako sa kanya ng pilit. Kilala ko po ba kayo, sir? Utal na tanong ko sa kanya. May lakad pa po kasi ako eh. Are you kidding me? I've been looking for you everywhere. Dito lang pala kita makikita. Give me back my wallet. Sigaw nito sa akin at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak niya sa braso ko. Napapangiwi naman ako sa sakit. Aray ko! Ano ba? Hindi kita kilala kaya bitawan mo ako. Pumiglas ko sa kanya. Ako ba niloloko mo ha? Gusto mo bang ipakulong kita? I said give me my wallet back. What is this place? Maarteng tanong nito sa akin habang inililibot ang paningin sa buong paligid at nakahawak pang kamay nito sa ilong niya. Aarte talaga ng mayayaman, palibhasa ay namumuhay sa marangya, kaya akala siguro nila nakatira sa basurahan ng mga taong kagaya namin. Dito ako nakatira, sagot ko sa kanya. You call this your home? This deteriorated place? Tanong nito ulit sa akin. Aminado akong hindi ako kagalingan sa English. Pero hindi din naman ibig sabihin nun na hindi ko naintindihan ang sinabi niyang huli. Huminto ako sa paglalakad at hinarap ko siya. Deteriorated place?
Ito ang tunay na tahanan kasi kahit hindi kami mayaman, masaya naman kami. At marunong makontento sa kung ano ang meron kami. Hindi katulad yung mayayaman, puro mata pobre. Bakit ka nagrereklamo dito? Hindi naman kita pinilit na sumama dito sa akin, di ba? Litanya ko sa kanya. Sarap kastiguhin eh. Kalalaking tao ang arte-arte. I don't care if you call this your home or what. All I care is about my wallet. Just go. Pagalit na saad nito sa akin. Itinulak pa ako nito para magpatuloy sa paglalakad ko. Oh, Chelsea. Kumusta ang lakad mo? Nakahanap ka na ba ng trabaho mo? Tanong sa akin ni Mang Pablo na nakatambay sa tindahan ni Aling Tasha. Wala ho, minamalas pa eh. Sagot ko dito. Naku, paniguradong hindi mo pa talaga oras ngayon. Pasasaan pa't makakahanap ka din. Teka, sino ba itong kasama mo? Tanong ni Aling Tasha habang nakatingin sa lalaking nasa likod ko. Bisita lang po. Aling Tasha, pautang na muna ng pansit mo tsaka sardinas. Palista na muna ha. Walang problema. O eto. Nito tsaka inabot sa akin ang pagkaing inutang ko. Salamat ho. Mauna na ho kami. Poor people. Dinig kong bulong nito habang naglalakad kami. Nakakainis ng lalaking ito Unti na lang baka makarati ko na to. Poor people ka dyan. Bilisan mo at nang makalahis ka na dito sa lugar ko. Agad naman akong pumasok sa bahay namin. Moira! Sigaw ko sa kaibigan ko. Kapitbahay ko lang siya kaya malamang maririnig niya ang boses ko. Maya-maya nga ay nagmamadali itong pumasok sa bahay. Ay Bes, may bisita ka pala. Asa na? Ang alin? Yung pera. Galit na saad ko sa kanya habang nakapamewang pa. Ha? Akala ko ba ayaw mo? Ibigay mo sa akin kung ayaw mong makulong. Iritang saad ko sa kanya. Nakatingin lang naman sa amin ang lalaking ito. Agad naman akong hinila ni Moira papasok sa kusina namin. Sino ba yun, Bes? Tanong nito sa akin. Siya lang naman ang dinukutan mo. At ngayon ako ang nahuli. Kaya kung di mo ibabalik sa akin ang wallet niya, sinasabi ko sa'yo, ikaw ang ipapakulong ko. Kita ko naman ang takot at kaba sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Sumilip pa ito sa maliit na sala namin. Sigurado ka, Bes? Kasi ano? Galit na tanong ko. Wala na yung pera. Ano? Sigaw na tanong ko sa kanya. Anong wala? Bakit? Saan napunta? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Napakamot naman ito sa batok niya. Natalo ko sa sabong kanina. Nahihiyang saad nito sa kayo mo ko. Moira! Malakas na sigaw ko sa kanya. Napatakip naman ito sa tenga niya. Bakit? Diyos ko naman Sorry, Bes. Akala ko kasi mananalo ako Yung ATM naman nasa akin pa. Nito. Akin na! Mabilis naman itong tumalima saka ibinigay sa akin ang wallet. Layas! Dali na! Napapakamot ito sa ulo niya habang nalabas sa bahay namin. Where is it? Tanong nito nang harapin ko ulit siya. Inabot ko naman ito sa kanya. What? Where's my money? Tanong nito. Napalunok muna ako ng sunod-sunod bago nagsalita. Wala na. Tipid na saad ko. Nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Siguro kung nakamamatay lang ang titig niya kanina pa ako bumulagta dito sa harapan niya. Minamalas ka nga naman Imbis na trabaho ang hinahanap ko, gulo patuloy na tagpuan ko. Lord, please naman po. Kahit isa lang. Matino naman po ako Pahamak lang talaga si Moira. Chelsea Miraflor? Agad akong napatayo sa kinauupuan ko nang marinig ko ang pagtawag sa pangalan ko. Ikaw ba si Chelsea Miraflor? Tanong ng babae. Opo ma'am, ako nga po. Nakangiting sagot ko sa kanya. Agad naman ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Siniyasat ang itsura ko. Nakakailang naman ang klase ng titig niya sa akin. Follow me. Mataray na saad nito saka pakending-kending pa itong naglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Dahil sa di ko na naisoli ang pera ng lalaking dinukutan ni Moira, ipapakulong sana ako nito kagabi. Pero nakiusap ako sa kanya, gagawin ko lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin para mabayaran kong utang ko sa kanya. Utang na hindi naman akong nakinabang. Kung alam ko lang na mahuhuli ako ng mokong na to, sana kinuha ko ng kalahati na ibinigay ni Moira para at least kahit papaano. Magpapagod ako ngayon na may napala naman sa pera niya, di ba?
Masaklap lang kasi wala ni pisong duling. Pasok. Saad sa akin ng babae nang mabuksan ng malaking pinto ng kwarto. Salamat. Saka ako tumuloy. Wow, ang ganda naman. Feeling ko nasa executive na hotel ako. Parang hindi naman ata ito opisina. Sa itsura nito parang bahay eh. Lumapit ako sa malaking TV at hinimas ko yon. Ganon din ang glass table. Mga display na halatang mamahalin talaga. Wow, grabe. Mayaman talagang may-ari nito. Hey! Nagulat pa ako dahil sa pagsigaw ng boses na yun. Napalingon ako sa pinto. Nakakunot noon naman ni Mokong ang sumalubong sa akin. What are you doing? Don't touch anything here. Baka nakawin mo pa. Galit na saad nito saka naglakad pa palapit sa lamesa niya. Grabe naman ang Mokong na to. Harsh magsalita. Grabe, kakasya ba yan sa bag ko ha? Inis na sagot ko sa kanya. Saka ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ako magnanakaw. Duh. Whatever. Nito. So bakit mo ako pinapunta dito sa teritoryo mo? Tanong ko sa kanya at uupo na sana sa upuang nasa tapat ng lamesa niya. Nang bigla naman itong magsalita. Don't sit. Baka madumihan pa ang upuan ko. Nito na nagpainit naman ang dugo ko sa kanya. Apa sumusobra na talaga siya ha? Uupakan ko na to eh. Tiningnan ko siya ng masama sa kainirapan. Gwapo nga, ang sama naman ng ugali. Bulong ko dahil sa inis sa kanya. Saying anything? Tanong nito. Sabi ko, bilisan mo magsalita at nangangawit ako tumayo dito. Pabalang nasagot ko sa kanya. Work for me, so you can pay me. Lahat ng pagtatrabahuhan mo sa akin ay ibabawas ko sa utang mo. Get it? Seryosong tanong nito sa akin. Anong klaseng trabaho ba? Sekretary mo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Excited ako. Pangarap ko pa naman magtrabaho sa ganitong lugar. Kasi mga sosyal talagang mga taong makakasalamuha mo araw-araw. Kung nakapagtapos nga lang ako ng kolehiyo, bala ko sanang kunin ng business ad kaso wala eh. Be my maid. Napatahimik ako dahil sa sinabi niya. Akala ko pa naman sekretary. Yaya pala. Ang taas naman agad ng expectation ko. Pero okay na din yun. Mabayaran ko lang ang utang ko sa kanya. Don't dream too much, woman. Wala sa itsura mong maging sekretary ko. Nito na pinasedahan pa ako ng tingin sa buong katawan ko. Bigla naman akong nanliit sa sarili ko dahil sa klase ng titig niya at sa sinabi niya. Napayuko na lang ako. Nakakahiya. Ngayon ko lang napagtanto ang suot ko. Bagay bang itsura ko sa ganito ka-eleganteng lugar? Naka-pedals na kupas na maong, tapos maluwang na puting blouse na nakatuck-in. Tinernuhan ng leather na sapatos. Hiniram ko pa to kay Moira. Nakakatawa palang itsura ko. Kaya pala ganun na lang ako pagtinginan ng mga tao kanina. Sabi kasi ni Moira okay na daw ang itsura ko kaya di na ako nag-abala pang siyasatin ng sarili ko bago umalis sa bahay. Pahamak talaga kahit kailan tong Moira na to. Para mabawi at mawala ang hiya sa sarili ko ay nagtaas ako ng noo sa kanya at binaliwala ang mga negatibong nasa isip ko. Kailan ako magsisimula? Matapang na tanong ko sa kanya. Now. Tipid na sagot nito. Agad-agad? Gulat na tanong ko sa kanya. Huwag kang magreklamo. Unang rules and regulation mo para magawa mo ng tama ang trabaho mo. Lahat ng sasabihin ko gagawin mo. Bawat reklamo mo ay dagdag ng 1,000 sa utang mo. Understand? Mas laglag naman ang pangako dahil sa mga sinabi nito sa akin. Ano daw? Ang Mokong talaga nito. Unti na lang nagtitimpi na talaga ako sa kanya.